Ating panoorin ang naging panayam kay Mayor Romy Amorado ng Mahayhay, Laguna. Okay, magandang araw, Mayor Romy Amorado, no? Sir, regarding sa mga bago mong kasalukuyan na proyekto ng ipagpapatuloy mo for the second time, ano po ba yon? At the same time, ano po yung mga accomplishment natin na nagawa para sa Mahayhay at yung vision mo para sa susunod na henerasyon? Okay, so punta ko na tayo dun sa mga nagawa ko na Yes. during my first term. No? Yes. Unang-una, meron na kami mga naipagawa ng mga farm to market road para matulungan na ating magsasaka na mabilis nilang madala kanilang mga kagamitan, mga pananim sa bukid, at the same time ay kapag panahon ng harvest ay mas mabilis pa ibaba ang kanilang mga produce. So marami na po tayong natulungan na ipagawa ng mga farm to market road sa tulong po ng ating mga gobernador, at ng ating congressman. Meron din po kaming nahiling sa mga ibang national agencies o sa mga senador. Pangalawa po ay patuloy pa rin po ang ating proyekto para sa irrigation sa ating mga magsasaka. Again, ito po ay tulong naman na sa atin ng NIA through the Department of Agriculture. At ito po ay malaking natutulong sa ating mga kababayan. And of course, kami po ay nakabili na ng property para sa lupa para sa ating pabahay. Ito po ay 4 hectare na property na ang una po nating tutulungan o ililipat doon ay po mga kabahayan, mga pamilya na ang kanilang bahay ay nakatirik sa mga ilog, bang, kanal, at yung mga bumubuhong lugar dahil peligroso po ang pagtira nila dito. Para po sila ay maging komportable na pagtira sa kanilang tuluyan tahanan. And of course, ang kasunod po nitong ating mga nasa plano natin dahil ito ay 4 hektarya, parang din po 1,000 bahay ang pwedeng paggawa dito, ay yung po ating mga kababayan na lang tirahan ay nakatirik sa lupang gobyerno. Dahil po ito ay may specific purpose talaga, pwede itong mga abandoned road, na ito po ay talaga namang gagawing kalye. Sa ngayon ay hindi pa ginagamit, kaya hindi natin alam, pinagtirikan po ng bahay ng mga ibang presidente. At pangatlo po, yung po mga nakatirik sa pribadong lupa na may permiso ang may-ari, at pang-apat ay yung mga nakatira sa pribadong lupa pero walang permiso na kailangan sila ibalista dahil wala nga pong permiso may-ari. So ito po ay napakalawak na lupa at ayan po ang balaki namin. At isa pa po ay para sa programa po sa basura, kami po ay nakabili na yun ng 5 hektaryang lupa sa isang barangay, medyo malayo po sa bayan. At ito po ay magiging isang modernong landfill facility. Meron po itong 2 butas na good for 7 to 10 years sa isang butas. So sa Macquid ay hanggang 20 years po, hindi kami magkakaroon ng problema sa pagtatapon ng basura, pero dahil napakalawak po nito, pwede pa kami pagpagawa ng ilang butas. Magkakaroon din po ito ng isang modernong pasilidad ng material recovery facility na kung saan ang plastic at mga bubog ay didurugin, ihahalo po ito sa semento at saka sa buhangin para gawing hollow blocks o bricks. At meron din po isang panggiling naman ng mga maliliit na sanga at mga dahon. Ito po ay ihahalo natin sa mga nabubulok na basura para po ito ay gawing fertilizer at may pamahagi sa ating mga farmers kung ito rin. So yan po ang pasilidad ng ating modern landfill facility. Then meron po tayong kausap ngayon para po sa proyekto ni President BBM, yung 40H, ito po yung pabahay. Meron din po project dito at meron po kami nakakausap ng mga developer contractor para po mag-develop ng isang 5 hektaryang lupa sa Barangay Ulya. At ang mga beneficiary naman po nito ay lahat ng mga Pag-ibig members. So sa ngayon po, meron kaming 1,100 na pangalan na mga interesado kumuha ng ng condominium unit po sa Barangay Ulya. And ngayon po ongoing yung aming project. Tatapos lang po kahapon ng groundbreaking. Ito po yung potable water system sa 8 barangay sa Silangan Dalitiwan. Ito po ay PNDP project. 80% po ng pondo ay inutang ng national government sa World Bank na ibibigay naman sa bayan ng Mahayhay.
10% po galing sa national government as their counterpart, at 10% po ay counterpart ng LGU. So ito po ay malaking project at libo-libo po matutulungan pamilya na magkaroon ng continuous water, potable water sa kanilang tahanan. At ito po ay patapos sa halos isang taon. So hopefully po next year ay ito po ay maayos na at meron ng sapat na supply ang ating mga kabarangay doon po sa Silangan Dalitiwan. Yan po yung pupunta na ng boundary natin ng Quezon at Louisiana. And of course, napakarami po nating farm to market road na hiniling sa ating mga congressman, sa ating mga party list, senador, national agencies. Kasi po napaka-importante po na magkaroon tayo ng mas marami at mas mahabang farm to market road para accessible na po ang ating mga kabukiran. Sana po ay matuloy din yung ating ibababa daw pong proyekto dito, yung ating diversion road. Ito po yung manggagaling sa Barangay Pangil. Ang labas po nito ay sa may Ilayang Banga na hindi na po dadaan sa bayan yung mga papunta ng Lokban, Louisiana or Silangan Dalitiwan. Tapos pabilis na po ang biyahe para ma-decongest naman po ang traffic dito sa loob ng poblasyon. So yan po ay isang magandang proyekto ng ating pong provincial government. And of course, meron pa rin balak po another PRDP project for several barangays po na ito naman po ay magagaling din sa dito po sa Ilayang Banga, papunta po sa ilang barangay. Ang labas po dito ay halos palabas na ng papuntang Lokban. So yan po yung sa mga project natin. Dito po naman sa ating proyekto ng Pamalang Bayan ay natapos na po kami sa road reblocking dito po sa ilang kalye at marami na po ang isaayos. Next year po, meron pa po kami balak na ipagawa about 7 million worth of project for reblocking sa mga naiiwang kalye po dito sa poblasyon. So darating po pagkakataon, hopefully before 2026, lahat po ng kalye dito sa poblasyon ay sementado na. Magkakaroon din po tayo ng sariling dialysis center. Nandiyan na po yung building. Ito po ay galing kay Congressman Agaraw. At hopefully po, finalize na namin yung company na sila mag-ooperate ng ating dialysis center. At para mag-operate na po at hindi na mahirapan ang pasyente pong nagda-dialysis ng mga taga-Mayhay na dumadayo po sa Nagkarlang, Santa Cruz o sa ibang bayan. So, ko naman po sa livelihood. Napaka-successful na ating livelihood program po. Meron po tayong 5 barangay, 6 na barangay na meron na po sila kanya-kanyang livelihood program. Ang gawain po ng LGU ay magbigay ng makina at mga materyales para sila ay makapag-umpisa. Then yung po napagbentahan ng kanilang ginawa, yun na po ang pamili ng materyales nila hanggang sa dumami ng dumami ang kanilang produkto. Sa ngayon po ay gumagawa kami ng mga bag na galing gawa po sa sa karton o sa supot papel. Meron din pong plastic strip na ginagawang bag. Meron po kaming sombrero, tsinelas, mga dishwashing liquid, fabric softener, pet shampoo. Marami po, napakaraming ginagawa ng ating mga kababayan at nakakatuwa po dahil sila mismo ay nag-initiate na magkaroon ng sariling working area. Binibigyan po sila ng barangay plus display area. Kasi po, ang turista po dito sa amin ay napakarami. Dito po kasi yung famous na Taytay Falls na napakaganda po, napakalamig na tubig. Meron din po kami Bukal Falls na dinadayo din po. Kung kayo galing sa Liliw, tawag po dito yung Kilangin. Pero dito sa amin ay Bukal. Pero isa lang po ang pupuntahan ninyong lugar. Halos kalahating milyon po turista ang dumarating dito sa amin taon-taon. At yan po ay lalo ang dumadami. Lalong-lalo na po ang ating simbahan ay nadeklara na po bilang minor basilica at kasama po sa Jubilee destination. Kaya po napakarami po mga turista ang dumarating dito, lalo-lalo na pag mahal na araw. At po ay sasamantalahin namin ang pagdating ng mga turista upang pagbentahan ng aming mga produkto ng ating livelihood program ng ating mga kababayan. So, in effect, darating po ang mamimili, nakakapagbenta tayo, gaganda po ang buhay ng ating mga kababayan. Sa mga establishments naman po, ginagagala ko po na meron na tayong Alphamart dito
Isa pong mag-i-invest sa Jollibee, nakabili na rin po ng lupa na pagtatayo ng Jollibee. So marami na po kami mga business established ngayon. In fact, naging po 600 ang nagparehistro ng business permit. So ibig po sabihin ay umuunlad po ang ekonomiya ng ating bayan dahil marami po ang sumusubok ng magnegosyo dito. So ang amin po isa pa sa mga primary na puntahan dito, yung APA Zoo. Diyan po, ito po ang nag-iisang zoo dito sa buong Laguna. Napakarami po at napaganda ng hayop nila doon. And of course, ang ating simbahan, second to the oldest church sa buong Pilipinas, pinakamalaki rin. Yan sa pinakamalaki ay napakaganda po dahil bagong improve po, bagong renovate. So sana po ay pasyalan ninyo dito sa aming bayan at makita ninyo ang lumang-lumang simbahan at mga lumang struktura na so yun po ang mga pagmamalaki ko sa aming bayan. Bukod po sa matahimik, malamig na lugar, 10 months a year umuulan. Hanggang ngayon po umuulan pa rin dito sa amin, napakalamig po. At ang kabaitan po ng mga kababayan at peace and order na pagmamalaki namin ay yan po ang tanging may pagmamalaki namin para sa ating mga turista. So, yun lamang po. Okay. Sir, magkakaroon po ba tayo ng programa ng gobyerno para sa e-jeepney para sa mabilisan ng transportation mula sa Santa Cruz to Mahayay or San Pablo to Mahayay? Papayagan mo bang pumasok na ang e-jeepney dito sa iyong lugar? Kailangan po ng isang masusing pag-aaral tungkol dyan. Una po, mahigit po 100 ang jeepney operators dito sa amin. Ay siyempre po kailangan natin ng masusing pag-aaral. Pagkamat yan ay mandato na rin ng national na kailangan pag-aralan niya po para sa e-jeepney. Ito po ay nagkaroon na ng pag-aaral na magkaroon ng isang mahabang ruta simula Lucban hanggang Santa Cruz o may Lucban to Lucena. So maaari pong yan yung patulong, pero sabi ko nga po sa dami po ng mga nag-invest sa mga sasakyan na katulad ng jeepney ay kailangan po ng isang masusing pag-aaral. Pero kung yan po ay mas makakatulong sa ating mga drivers, bakit hindi po? Okay. Sir, ano pa ho bang mensahe mo na maaari natin pwede nyo pong, yung mga hindi pa nasabi at pwede nyo pong invite yung ating mga kababayan sigara yung sa tuwing October po ay nagsiselebrate kami ng Anilinang at dito po ay feature namin ang mga produkto ng aming bayan. So maganda po ito, usually po ito ay 4 to 5 day celebration. And lahat po ng sektor ay nabibigyan ko ng pansin kasama ating mga teachers. So sana po pagka October ay kayo ay magpasyal dito sa aming bayan at makita nyo at matikman ang mga produkto available dito sa amin. Ang aming bayan ay isang agricultural town, kaya mas maganda po makarating kayo dito para makapabili po kayo ng diretso sa mga magsasaka. Okay, maraming salamat mga kababayan. Dito po tayo sa Mahayhay Municipality. Ito po si Buana Guys, nag-uulat para sa Bagong Henerasyon News TV at Pinoy Magazine.